I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. Sa nakaraang kabanata, nagtungo ang team ni Hajan sa Mount Heng at isinama niya sina Dongpil at Hung Ryan sa sikretong tagwan niya. Inalok niya si Hung Ryan na magtrabaho para sa kanya at pumayag naman ito matapos niyang ipaliwanag ang kanyang plano ang maging successor ng Divine Cult at pabagsakin ang mga kalabang organisasyon na Steel Blood Fortress at Righteous Heavenly Alliance. Binigyan niya rin ng isang miracle medicine si Hung Ryan at bagong espada mula sa imbakan, kapalit ng pakikipagtulungan nito sa kanya. Gamit ang miracle medicine na ito ay gumaling ang kanyang kanang mata. Pagkatapos ng 2 araw ay bumaba na sila ng bundok upang salubungin ang patriarch ng Gogyong family na si Jongrisan gaya ng napag-usapan. Ngunit nang dalhin kay Hajan ang mga talaan, sinunog niya ang mga ito dahil hindi ito ang tunay na pakay ni Hajan kung bakit niya pinatawag doon ang patriarch. Pinaalam niya ang kanyang plano, tina-target naming patumbahin ang Combat King Demonic Clan. Nanlaki ang mga mata ni Jongrisan sa gulat dahil sa sinabi ng batang Panginoon. Tinanong niya ang kanyang sarili, ano? Tama ba ang pagkakarinig ko? Patumbahin ang isa sa 7 pamilya ng Demon Cult. Gayon din ang naging reaksyon ni Dongpil at Hung Ryan sa narinig. Nang makahuma si Jongrisan, tinanong niya si Hajan, anong dahilan mo para gawin iyon? Sagot naman ni Hajan, hindi ko alam. Sumusunod lang ako sa mga utos ng mga nakakataas. Napabulala si Jongrisan, kalokohan. Isa sila sa 7 pamilya. Kailangan ng isang mabigat na dahilan para sa ganito kabigat na hakbang. Napatawa ng mahina si Hajan at sinabi na tila nanunuya, ginagawa mo rin ang ginawa ng patriarch ng Joksa family. Nagugulumihan ang tanong ni Jongrisan, anong sinasabi mo? Sagot naman ni Hajan, naunsyami rin siya sa dahil sa kakulangan ng paliwanag mula sa Divine Cult. Panangatwiran ni Jongrisan, hindi ba obvious na ganun talaga ang magiging reaksyon niya? Ngunit napakunot ng noo si Hajan at sinabi, bakit? Dapat gawin mo lang ang inuutos sa iyo. Walang obligasyon ang Divine Cult na magbigay ng anumang paliwanag o katwiran. Susuwayin mo ba ang mga pinag-uutos ng Divine Cult kung walang binigay na dahilan? Nang marinig ni Jongrisan ang mga pang-uudyok ni Hajan, dumilim ang ekspresyon sa kanyang mukha, at lumakas ang tensyon sa paligid. Ang lahat ng mga gwardya sa kanyang likuran ay tila humigpit ang pagkakabigkis ng mga armas, alam nilang may mabigat na pakahulugan ang tanong na iyon. Nararamdaman nilang hindi lamang ito isang simpleng katanungan, kundi isang nakatagong banta. Sa likod ng mga mata ni Hajan, naroon ang isang maingat na pagsusuri na tila tumatagos sa kanilang plano na kumalas mula sa Divine Cult. Walang inaksayang sandali si Hajan at nagpatuloy, may karapatan ang Inspector General na magpaliwanag ng kanyang mga dahilan kung nanaisin niya, ngunit tandaan mong wala siyang obligasyong gawin ito. Kaya ngayon, napapaisip ako, ano nga ba ang tunay mong pananaw ukol sa Divine Cult? Iniisip mo bang kapantay ka nito, tulad ng mga Hangul na taga-Orthodox na nagtuturing sa mga kaalyado nilang grupo bilang mga katumbas? Napatigil si Jongrisan, at nang maramdaman ang bigat ng paratang, agad niyang tinanggi ito, halatang natataranta. Hindi totoo iyan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, hindi maalis ang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit hindi natapos si Hajan sa kanyang pagsisiyasat kay Jongrisan, patuloy niyang piniga ang patriarch ng Gogyong family. Matigas at mapanlait ang tono niya habang patuloy na idinidiin ang tanong, kahit ang Righteous Heavenly Alliance ay may kapangyarihan at autoridad na utusan ng mga grupo at sektang umaanib sa kanila. Pero ikaw, nagrereklamo tungkol sa mga bagay na hindi mo ganap na nauunawaan. Samantalang pati ang mga hamak na taga-Orthodox ay hindi nagtatangkang magreklamo ng ganito. Posible kaya na, nawalan na ang katapatan mo sa Demon Lord. Nakapang-uudyok ang mga salitang iyon, at sa pagkakataong ito,
nag-init ang dugo ni Jong-risan. Ang kanyang mukha ay namula sa galit, at isang makapangyarihang demonic energy ang kumalat sa paligid. Pati ang mga gwardyang nasa kanyang likuran ay nagnitngit sa galit dahil sa panunumbat at pag-aakuso ng Inspector General laban sa kanilang pinuno. Gayunpaman, napipilitan silang manahimik at magtimpi, dahil batid nilang hindi sila maaaring makialam ng walang utos mula kay Jong-risan. Sa loob-loob nila, puno ng pagdaramdam ang mga iniisip nila, hindi ba't sumosobra na siya? Kahit pa siya ang Inspector General, hindi siya makakapagpatuloy ng ganito. Kung uutusan lang sana kami ng Patriarch. Biglang naputol ang mga iniisip nila nang humiwas sa hangin ang nakakasindak na atake tungo sa kanilang direksyon. Sa isang mabilis na galaw, inilabas ni Hajan ang Dragon Scale Blade at pinakawala ng isang napakalakas na pag-atake at nag-iwan ng mahaba at malalim na hiwa sa lupang dinaraanan nito. Ang biglaang lakas na iyon ay nagpatigil sa lahat ng kuro-kuro, at nabalot ng tensyon ang kapaligiran. Alam ng lahat na isang maling hakbang lamang at magwawakas ang mga buhay sa paligid. Galit na sabi ni Hajan, sinabi niyo na ba na kayo ang mga Seeking Guards? Kanina ko pa tinitiis ang mga arrogant niyong pag-uugali alang-alang sa imahe at reputasyon ng inyong patriarch. Pero hindi kayo karapat-dapat para paglaanan ko ng pasensya. Matapos magbigay ng babalang atake, ibinaba niya na ang kanyang espada at saka nagpatuloy sa isang mabigat na tinig. Kapag pinakitaan niyo pa ko ulit ng bloodthirst ninyo dahil hindi niyo alam ang lugar ninyo, hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat. Itinarak ni Hajan ang dulo ng talam ng espada sa lupa, at ngayon ay ibinalik niya ang atensyon kay Jong-risan. Pagpapatuloy niya, alam mo namang abala akong tao. Kaya sa huling pagkakataon ay tatanungin kitang muli. Pakiusap sumagot ka ng seryoso. Pinagpawisan ng malamig si Jong-risan sa pag-ulan ng mga katanungan mula kay Hajan, tutulungan mo ba ako? O aalis ka? Tapat na kaanib ka pa rin ba ng Divine Cult? O itinakwil mo na ang iyong katapatan sa Divine Cult? Samantala, sa tahimik ngunit punong-puno ng mga aklat na tahanan ng General Strategist na si Ho Yusong, abala siyang inaaral ang kasalukuyang paggalaw ng mga puwersa mula sa mga palasyo ng Outer Wall. Sa kanyang harapan ay isang detalyadong mapa, at makikita ang bawat palatandaang tumutukoy sa mga rehiyon sa Outer Wall na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Zhongyuan. Hindi ito mga rehiyong lagpas sa saklaw ng Zhongyuan, kundi bahagi ng mga hilagang rehiyon nito. May 4 na pangunahing sekta na kinakatawan sa Outer Wall, na bawat isa ay may sariling teritoryo at impluensya. Sa hilaga ay matatagpuan ang kilalang Ice Palace ng Hilagang Karagatan, pinamumunuan ng mga mandirigmang may kasanayang magwagi sa matinding lamig. Sa silangan naman ay ang maalamat na Sword Palace, tahanan ng pinakamahuhusay na eskrimador sa buong Outer Wall. Sa kanluran, namamayani ang Heavenly Dragon Palace, na kilala sa kanilang kakaibang mga kasanayan sa martial arts. At sa timog, ang mabangis na Beast Palace, na pinamumunuan ng mga mandirigmang gumagamit ng mga hayop sa kanilang hukbo at estilo ng pakikipaglaban. Ang 4 na palasyo ng Outer Wall na ito ang mga pangunahing haligi ng kapangyarihan sa labas ng gitnang Zhongyuan, bawat isa ay nagtataglay ng kakaibang disiplina at impluensya na nagpapalakas sa buong rehiyon. Maliit ang pagtingin sa kanila ng karamihan dahil sila ay mga tagalabas na rehiyon at dahil sa nag-uumapo na kapangyarihan ng mga puwersa ng Murm mula sa Zhongyuan. Ngunit magbabago ang daloy ng istorya kung makikisali sila sa labanan ng kapangyarihan at impluensya sa loob ng Zhongyuan. Sa isang ulat, napag-alaman niya na ang 4 na palasyo ng Outer Wall ay kasalukuyang nagsasanay kasama ang mga puwersa ng Orthodox at Unorthodox factions at pinapasok ang Zhongyuan. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing kumikilos dito ay ang Sword Palace mula sa silangan. Maya-maya ay pinagbigay alam ng kanyang tauhan na dumating ang First Royal Guardian na si Mudam. Agad niya naman itong pinatuloy upang pag-usapan nilang dalawa ang pagkakasangkot ng mga palasyo sa mga kamakailang insidente. Sabi ni Mudam, General Strategist,
Naalala mo ba ang kaiyahiyang insidente kung saan inambush ng mga puwersa ng Beast Palace ang delivery squad ng Internal Enlightenment Facility? Mababakas sa nangingitim na eyebags ni Ho Yosong na wala pa siyang pahingabuhat ng investigasyong ito. Sumagot siya kay Mudam, "Siyempre. Mahirap makalimutan ang ganoong klase ng insidente." Iniulat ni Mudam, "May mga nakita kaming mga hindi kilalang dalubhasang martial artists malapit sa mga hilagang rehiyon ng Guangdong. Hindi pa kami nakakapag-assemble ng tamang tracking team para subaybayan sila, kaya't hindi pa namin alam ang kanilang pinagmulan at pagkakakilanlan." Ganun ba? Sabi ni Ho Yosong habang nagtitimpla ng tsaa. Tanong naman ni Mudam, "Hindi mo ba alam ang tungkol dito?" Sagot naman ni Ho Yosong, "Alam ko. Dahil ang Guardian Court ay bumubuo pa lang ng isang tracking team, mukhang may isang tao kayo na kailangang protektahan sa rehiyong iyon." Nag-igting ang panga ni Mudam at natahimik sa sinabi ng General Strategist. Aniya sa kanyang isip, napakatalas niya talagang mag-isip. Nahinuha niya iyon dahil lang sa maikling pag-uusap namin. Hindi naman ito itinanggi ni Mudam. Aniya, tama ka sa iyong sinabi. Nagpakita ng gulat na ekspresyon si Ho Yosong, "Ano? Hindi ba dapat secret lang yun? Ang bilis mo namang umamin." Naisip ni Ho Yosong, ang First Guardian, hindi niya ugaling magtago ng mga bagay-bagay. Hindi siya katulad ko, na gumagamit ng ngiti bilang kalasag para sa mga lihim na galaw. Wala akong makukuhang anumang impormasyon mula sa kanya kung magpapatuloy ang mababaw na usapan. Nagpatuloy sa pag-uulat si Mudam, ang unang grupo ay patagang kumikilos patungo sa target, ngunit kailangan nating maging handa sa anumang posibleng panganib. Habang nagsasali ng mainit na tsaa, sabi naman ni Ho Yosong, "Nauunawaan ko ang iyong pagkabahala, ngunit hindi susugod ang mga dalubhasang martial artists na iyon tungo sa target. At ito ang mas tiyak, hindi kayo magpareho ng target." Tanong ni Mudam, "Kilala mo ba kung sino ang target namin?" Ngunit sabi ni Ho Yosong, "Hindi. Iyon ay pribadong usapin ng Guardian Court lang." Tanong muli ni Mudam, "Kung ganoon, paano ka nakakasigurado?" Sagot ni Ho Yosong, "Dahil alam ko kung sino ang hinahabol nila." Tanong ni Mudam, "Sino naman ang mga taong yun?" Ngunit hindi na siya sinagot pa ni Ho Yosong, aniya, "Tama na. Anumang dagdag na impormasyon ay sa akin na lang. Trabaho ko na ito. Ipapaalam ko naman sa iyo agad kung kailangan mong malaman. Ngunit kung magpipilit ka, maaari kong ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan at layunin. Gusto mo bang malaman?" Sandaling tumahimik si Mudam at napag-isip-isip niya, magkaiba ang paraan namin ng pagtatrabaho ng General Strategist, ngunit natitiyak ko ang kanyang katapatan sa Divine Cult. Kung naniniwala siya na hindi ko na kailangang malaman pa ang mga detalye tungkol dito, siguradong ito ay para sa ikabubuti ng Divine Cult. Sumagot si Mudam ng may kumpiyansa, "Tama ka. Nababahala lang ako masyado. Ipagpaumanhin mo sana." At itinaas ang tasa ng tsaa para pagaanan ang tensyon. Pabiro niyang sabi, "Hindi pa ako nagkakaganito noon. Iniisip ko tuloy kung tumatanda na ba talaga ako. Dahil lagi ko nang pinuproblema ang tungkol sa politika sa Zhongyuan." Kalmado namang sagot ni Ho Yosong, "Hindi yan dahil sa tumatanda ka na." Pinagpatuloy ni Ho Yosong sa kanyang isip lamang, ito ang instinct ng isang master sa martial arts. Sa kabila ng kanyang edad, minsan siyang naging isa sa mga pinakamababangas na halimaw pagdating sa labanan. Sa pamamagitan ng mga instincts niya, ramdam niya ang mga di nakikitang senyales ng isang paparating na unos. Marahil, alam na ng kanyang subconscious na diwa kung sino ang nagdadala ng ulap ng unos na ito. At kung sino ang nasa gitna ng di nakikitang ipu-ipu. Ang tinutukoy ni Ho Yosong ay walang iba kundi ang ikatlong batang Panginoon, na kasalukuyan namang humaharap sa komprontasyon kay Jong Risan. Nag-igting ang mga panga at nagngingit-ngit sa galit na tanong ni Jong Risan sa kanya, "Sinusubukan mo ba akong pagbantaan gamit ang mga walang kwentang sinabi mo?" Matalim namang sumagot si Hajan,
Ako ang magdedesisyon kung walang kwenta ang mga iyon. Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ang tanong ko. Ito na ang huling pagkakataon na tatanungin kita. Nawala na ba ang katapatan mo sa kulto? Sumiklab ang tensyon sa pagitan nila, at kahit natatakot, hindi natinag si Jong Ri-san. Hindi may kakaila ang bahagyang pangangatag ng kanyang mga kamay, ngunit hindi ito nagpahina sa bigat ng kanyang tugon. Agad siyang sumagot ng isang maiksi ngunit mabigat na hindi. Isang simpleng salita nagtatago ng kanyang galit, pagpipigil, at hindi matitinag na determinasyon. Kaya ibinaba ni Hajan ang kanyang dagdag na mga panuto. Puno ng awtoridad ay inutusan niya si Jong Ri-san, kung ganoon, na pagpasyahan na. Aalis tayo ngayong gabi papunta sa Combat King Demonic Clan. Kontaken mo ang inyong angkan para tipunin ang lahat ng puwersang kaya niyong tipunin. Nang marinig ito, isang bakas ng hindi pagsang-ayon ang damapo sa mukha ni Jong Ri-san, at hindi siya nagdalawang isip na inihayag ang kanyang argumento. Hindi nawala ang katapatan ko sa Divine Cult, ngunit hindi kita tutulungan na pabagsakin ang Combat King Demonic Clan. Ang Combat King Demonic Clan ay isa sa 7 pamilya. Sa kabila ng aming deklarasyon ng katapatan sa Divine Cult, tumagal na ng ilang siglo ang aming mga ugnayan namin. Pinutol ni Hajan ang kanyang pangangatwiran at tinawag ang atensyon ni Hungarian, Squad Leader Yui. Ipagbigay alam mo sa Divine Cult na ang Gogyong family ay itinuturing ng mga traidor. Humingi ka ng reinforcements na puwersa para palitan ang mga puwersa ng Jiegyong family. At bilang karagdagan, humingi ka rin ng mga dagdag na dalubhasang martial artists at isa pang grupo kung sakaling manlaban ang mga traidor na ito. Agad namang tumugon si Hungarian, masusunod po, sir. Sumigaw sa galit si Jong Ri-san, hoy! Inspector General, bawat salita ay puno ng bigat at matinding pagkadismaya, dahil sa hindi makatwirang desisyon na binitiwan ng batang Panginoon. Ngunit walang balak si Hajan na magpatalo o magbigay daan. Tumalikod siya, walang bakas ng pagkabagabag, nagmamatigas na tila isang pader ng yelo na walang pakialam sa puot sa kanyang likuran. Nang hindi man lang lumingon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan habang naglalakad palayo, aalis tayo ngayong gabi. Magpahinga kayong lahat hanggang sa oras na iyon. Isang utos na walang espasyo para sa pagtutol, na nagpapakita ng kawalang interes sa anumang saloobin ni Jong Ri-san. Habang ang mga salita ni Hajan ay naiwan sa hangin, naramdaman ni Jong Ri-san ang pagkulo ng galit na hindi na niya mapigilan. Nagpakawala siya ng matinding enerhiya, isang puwersang dulot ng sama ng loob na kanina niya pa pinipigilan. Sa sobrang tindi ng kanyang kapangyarihan, ang lupa sa ilalim niya ay nagsimulang magbitak. Bawat hakbang ay lumilikha ng mga alon ng demonic energy na nagpapakilabot sa mga nakapaligid. Lumapit siya kay Hajan, na parabang ang bawat metro ay puno ng banta. Nag-aalab ang mga mata niya sa galit habang sabi niya, nirespeto kita. Ngunit minamaliit mo ang halaga ng aking pagrespeto. Sa likod ng pahayag na ito, naroon ang alingaw ng kanyang panata at sakripisyo para sa Divine Cult. Ngunit sa paningin niya, tila baliwala ito kay Hajan. Hindi nagpadaig si Hajan. Tumalikod siya upang harapin si Jong Ri-san, at nagpakawala ng mas matindi at mas nag-aalab na enerhiya bilang pagtugon kay Jong Ri-san. Ang kanyang mga matay nagningning sa bangis, handang tanggapin ang nagbabadyang labanan, ang chi at bloodthirst na pinakawalan mo. Ayos lang ba sa'yo na tatanggapin ko ito bilang isang paghamon? Hindi na nagdalawang isip si Jong Ri-san. Kasabay ng isang malakas na, oo, mula sa kanyang bibig, tila isang kidlat ang kanyang pagsang-ayon. Isang kasunduan ng galit at puwersa, ng determinasyon at karangalan. Gamit ang kanyang telekinesis, pinatawag niya ang kanyang sandata na tila kusang lumilipad papunta sa kanyang kamay. Sa bawat hakbang, ang hangin ay tila nagbabago ng anyo sa tindi ng kanilang aura, at ang mga gwardya ay napilitang umatras habang minamasdan ang dalawang makapangyarihang mandirigmang nakaharap, handang magbanggaan ng lakas at kapangyarihan.
Napuno ng katahimikan ang paligid, ngunit sa ilalim ng katahimikang ito ay naroon ang isang napipintong banggaan na magpapabago sa takbo ng kanilang kapalaran at sa mismong kinabukasan ng Divine Cult. Tumulim ang kanyang mga mata at sinabi, "Nirespeto kita at ang Divine Cult. Ngunit gumawa ka ng ganitong kalokohan at inakusahan kami bilang mga traidor. Na-frame up kami. Maliwanag lang na hindi ka kailanman naging isang kakampi." Lumingon si Hajan, nag-aalab ang mga mata at may isang malademonyong ngiti. Sinabi niya, "Tama ka doon." Nanlaki ang mata ni Jong Risan sa narinig at di mapigil ang magtanong, ano? Anong ibig mong sabihin?" Paliwanag naman ni Hajan, "Sabi ko tama ka. Pinili kong tawagin kayong lahat bilang mga traidor, kung tatanggi kang tulungan ako sa pagbuwag ng Combat King Demonic Clan." Dito na lumabas ang sukdulan ng kanyang galit at sinabi, "Anong klaseng katarantaduhan iyon?" Itinaas ni Jong Risan ang kanyang sandata at mabilis na umatake sa ere, na mabilis namang nasalag ni Hajan gamit ang kanyang Dragon Scale Blade. Sa tindi ng kiskisan ng kanilang mga sandata at enerhiya ay bumiyak ang lupa at nagtalsikan ang mga debris. Napaatras si Jong Risan at sinabi, "Paano ka napunta sa isang mataas na posisyon kung gayan kakitid at kababaw ang pag-iisip mo?" Sumagot ang napaatras ding si Hajan, "Bakit, mali ba ako? Kaya mo bang sumumpa na tapat ka pa rin sa Divine Cult?" Giit ni Jong Risan, "Sinabi ko na sayo. Kailanman ay hindi ako." Ngunit pinutol ni Hajan ang kanyang pagdadahilan. Ang pagnanais ng kalayaan mula sa Divine Cult ay isang mabigat na kataksilan. Dito natigilan si Jong Risan, tila na estatwa sa kanyang kinatatayuan, nang malamang alam pala ng Divine Cult ang tungkol sa kanyang mga pinaplano. Dagdag pa ni Hajan, "Akala mo ba hindi namin mahahalata ang mga kagustuhan mo? Naging maluwag kami sa inyo para sa kapakanan mo at ng inyong pamilya. Hindi isyo ang mga dokumento rito, dahil ang tunay na mahalaga ay ang iyong pananaw. Nang suriin ko ang mga talaan, tunay lahat ang mga ito. At kung peke ang mga ito, idedeclare ko agad kayong mga traidor. Kaya mula rito, nahinuha kong nagnanais ka ng kalayaan, ngunit wala kang balak na linlangan ang kulto. Kaya naman binigyan kita ng isa pang pagkakataon." Hindi makasagot si Jong Risan dahil alam niyang tama ang lahat ng sinabi ng Inspector General. Pagpapatuloy ni Hajan, "Ganyan ka ba kagalit? Gusto mo ba talagang labanan ako ng husto?" Damang-dama ni Jong Risan ang mas tuminding enerhiya ni Hajan. Bawat hibla ng kapangyarihan ay tila tumatagos sa kanyang kalamnan. Gulat na gulat siya sa antas nito at nasabi niya sa kanyang sarili, "Ang demonic energy ng General Inspector ay malayong-malayo sa anumang inaasahan ko." Samantala, may kakaibang napansin ang mga Seeking Guard sa gitna ng labanan. Napukaw ang kanilang atensyon sa makapanindig balahibong nilalang na nagpakita sa kanilang harapan. Napuno ng katanungan at pagkabahala sa paligid, "Ano yun? Hindi ako makapaniwala." Tanong ng mga gwardya. Maging si Jong Risan ay napaatras sa pagkagulat. Biglang nabahira ng malamig na pawis ang kanyang noo at napuno siya ng kalituhan. Tanong niya sa isip, "Anong klaseng halimaw iyon? Nagkamali ba ako sa aking paghuhusga ukol sa kanya?" Tumambad sa kanilang lahat ang mabangis at nakakatakot na itsura ng mahiwaga at nagliliwanag na nilalang ito ay walang iba kundi si Goldie. Ang kanyang anyo ay tila isang simbolo ng kapangyarihan at takot, at ang mga mata nito ay kumikislap. Tanda niya ang kanyang hinuli na isang napakalaking tigre, na ngayon ay wala ng buhay. Sa kanyang laki at pagbabago ng itsura, hindi na siya mapapagkamalang isang cute na Zorro, siya ay naging isang makapangyarihang halimaw, nakahandang sumalakay sa sinumang nagtatangkang hadlangan siya at ang Inspector General. Ano kaya ang dahilan ng paglitaw ni Goldie? At magbabago kaya ng desisyon si Jong Risan? Abangan ang pagpapatuloy ng kanilang komprontasyon sa susunod na kabanata.